Mayroon palang ganitong luto sa manok. Ngayon ko lang din nalaman, nilagang alien lang kasi yung alam ko eh. Hehe, joke lang. Kaya tara, samahan nyo nga po. Magluto ng nilagang manok. Una ko munang gagawin ay isishare ko muna yung manok. Oo nga pala, salamat sa nag-correct sa akin nung nakaraan. Sabi ko kasi pan-fry, share pala dapat. Sorry, mayroong mistakes. Hehe. Makakatulong nga din pala tong pag-share para matanggal yung bahagya yung lansa ng manok. At pagka okay na yung manok, itatabi lang natin saglit at magigisa na tayo ng bawang at sibuyas. Hindi nga pala ako maglalagay ng luya dito kahit manok yung gamit nating karne. Di ko lang talaga gusto yung lasa ng luya. Kung sa lansa naman, maglalagay lang ako ng patis at paminta para matanggal ng husto yung lansa ng manok. Nagamit pa rin naman ako ng luya kung minsan. Pang-alis nga lang ng bad breath. Hehe, sa tingin ko naman okay lang kahit wala ng luya dito. Pagdagisa ko na ng husto, maglalagay na ako ng tubig at papakuluan ko lang yung manok ng 20 hanggang 30 minutes. After 30 minutes, maglalagay na ako ng patatas at hahayaan ko lang itong kumulo ng mga 5 minuto. At pagkaraan uli ng 5 minuto, sunod ko namang ilalagay yung Baguio beans, saging na saba, at siling haba. Hahayaan ko lang itong kumulo ng 3 minuto. At isusunod ko na rin yung repolyo. Maganda rin talaga na may sinusunod kang oras sa pagluto ng mga gulay. Para na rin sabay-sabay silang maluto ng ayos at hindi labsap. Mas gusto ko kasi na may konting crunchiness pa yung gulay pag kinakain ko. Tapos yung karne, napakalambot. Pero hindi naman yung napakalambot na nagkakanta-durug-durug na. Inibabaw ko malang pala dito yung manok. Sawa na daw kasi siya sa ilalim eh. De joke lang. Para lang magkaroon ng space yung repolyo at maluto ng gusto. At kung sa tingin niya naman ay tama lang yung oras ng pagluto ko ng karne at gulay, baka naman, pwede niya naman akong ipalo. Like yun na rin yung video ko at pakishare. Baka lang naman, wala namang pilitan po eh, hehe. Hayaan ko nga lang pala tong kumulo ng 3 pang minuto. Kung sa lasa naman, kayo nang bahala kung magdadagdag pa kayo ng asin, paminta, patis o kahit anumang seasonings na gusto nyo. Basta ako, maghahain na ako. Medyo nakaka-curious din talaga kung ano bang lasa nitong nilagang manok. Nasanay kasi tayo sa nilagang baka, tsaka nilagang baboy, tsaka sa nilagang alien. De joke lang. Pero alam ko parang may nilagang isda rin. Meron nga ba? O hala ko lang. Hehe. Kayo mga papi, meron din ba kayong alam na putahe na hindi pangkaraniwan para sa iba? Baka pwede share nyo naman. I-comment nyo lang sa baba para malaman namin. Pero kung okay naman tong nilagang manok, hindi mo naman talaga kasi siya masasabi na pang out of this world na putahe. Oo, pwede nyo sabihin imbento. Ganyan naman talaga tayo mga Pilipino. Mahilig tumuklas ng kung ano-anong pwedeng iluto. O siya, tikman na nga natin to. Tikman ko na nga muna tong sabaw. Okay naman siya. Lasang nilagang manok, hehe. Pero seryoso, wala namang kakaiba sa kanya eh. Kung tatanungin niyo ko kung masarap, oo masarap. Hindi dahil sa ako ang nagluto ha. Nandun yung linamnam ng manok, tsaka mga gulay. Sabihin na lang natin na wala akong masabing dahilan para hindi i-recommenda to para sa iba. Pero siguro, para sa akin lang, baka lulutuin ko to kapag nagsawa na ako sa tinolang manok o sinampalukang manok. Pero teka, tikman ko nga muna uli. Sabaw pala niya na tikman ko eh. Tikman ko naman tong karne at gulay. Tikman naman natin ng may patis. Wala pala akong sili kaya patis lang. Okay, masarap siya para sa akin. Pero kung curious talaga kayo, try nyo na rin nilutuin mga papi. O paano, sa susunod na lumuli ah. Bye-bye!